So assalamualaikum. Today kakarinyo ko lang ng ito ID. So kakarinyo ko lang nito last week. So ngayon kukunin ko yung bago. Diyan tayo, malapit lang. Lalakarin ko lang. Yan. So kukunin ko yung bago doon sa machine. Pero bago ang lahat, based on my own opinion, guys, ang kahinaan ng sistema dito sa bansang Kuwait, ang kagaya nito, pag magre-renew ka ng ID, kailangan ikaw mismo ang magpa-process sa sarili mo. Sabihin mo lang sa HR, magre-renew ka, tapos ikaw na bahala. May bayad na 5KD o kaya more or less mga in pesos, abot siguro mga 1,000 gano'n yearly pagre-renew ng ID. So yun guys, isa sa mga weakness ng sistema dito, base sa aking pananaw, on my own opinion, dapat pagka ganito magre-renew, dapat ang mag-aasikaso nito is yung PRO o kaya mandob ang tawag dito sa Arabic. PRO is Public Relation Officer. So sila yung mag-aasikaso kung tutusin. Pero dito sariling kayod mo, so wala kang magawa kung hindi asikasuhin mo talaga yung sarili mo. So iyon ang napapansin ko sa sistema nila dito. Kaya yun, medyo pangit. Dati kasi doon sa Qatar, nung nandun pa ako, pag magre-renew ka ng ID mo, yung mandub nang bahala sa'yo. Kaya kung tutusin nga, kaya nga may PRO yung bawat kumpanya, may HR, dahil sila yung taga-asikaso ng lahat, gaya ng mga renewal ng mga IDs. So yun, pakapangit eh. Tapos kung tutusin din, yung kumpanya ang magke-carry ng payment sa pagre-renew. Pero dito sarili mong pera. Yun ang sistema nila dito, provided kung yung mga DH yung amo nila mismo ang magre-renew. Pero pag sa labas ka, skilled worker ka, ikaw talagang magre-renew. So yan guys, on the way. Kailangan tumawid. Kapit na tayo. Yan na yung building. Papasok tayo dyan. Five minutes lang mula sa doon sa pinanggalingan natin.
Init. Sobrang init. Yan. Yan yung view. Hindi ko lang alam kung pwede ko mag-video sa loob. Pero mas maganda. Umiwas na muna tayo. So hindi ko na kukunan yung kung paano natin kunin yung bagong ID natin. So dito na lang sa labas, hanggang dito na lang sa labas ako magbibideo. Past 8:25, napakainit pa rin ng sikat ng araw. Ayan guys, daming nakapang sa entrance lang tayo, baka masita tayo, mahirap na. So yung entrance dyan, pasok tayo dyan, hanggang dito na lang, baka tayo yung masita, mahirap na. Hindi tayo sa Pinas, baka kung ano bang mangyari sa atin. Pagdating ko dito, ang haba pa ng pila. Samantala last year, pag pumunta ka dito, walang pila-pila, direct ka pumasok sa loob. So ngayon, medyo maraming tao. Kaya ito yung mangyayari pagka personal mo talaga pinaprocess yung ID mo. Ganito, pila. Instead of PRO yung gumagawa. Instead of PRO yung gumagawa ng trabaho na ito, so pinapagawa nila sa personal na empleyado. So ganito mangyayari, crowded, punuan. Hindi talaga maiwasan. A few minutes later. So pagka-approve na pala yung renewal ng ID mo, bago ka pupunta dito, pupunta ka muna sa website ng PASI o kaya yung paggawaan ng ID dito upang malaman mo yung number ng machine kung saan naroroon yung ID mo. Ang sistema dito, i-insert mo yung lumang ID at saka hihintayin mo na lumabas yung bago mong ID. Diyan sa nakikita nyo yung receive ID, diyan lalabas ang ating bagong ID. So yan po, tapos na natin, nakuha na natin yung bago. So palabas na tayo. Lang. Saglitan lang guys yung pagkuha proseso. Bago ka mga pala pupunta dito, kailangan i-check mo muna sa Civil ID app dito sa Kuwait kung anong machine number naroroonan ng bago mong ID para tuloy-tuloy. So, counting sulyap lamang. So, counting. Saan nga pala yung ano? Ito yung katabing gusali ng yung building na kung saan natin kinuha ang ID ko.
Yan yung ano. Yan na yung village. Ano, malapit lang kung tutusin yung lugar kung saan natin kinuha ang ID natin, mula dito sa nagtatrabahuhan ko. So yan, tanaw na natin. Tawid muna tayo, pabalik na tayo. Yan yung mga bahay ng mga Arabo, guys. Yan, kaganda. Ganyan sila kayaman dito sa abroad. Pero ganon din sila kalupit sa mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang DH sa kanila. Yung ibang amo, yung ibang Arabo, hindi ko naman nila lahat, pero yung iba na mas malupit pa sa malupit, pinagmamalupitan nila yung mga kasambahay nila. Opposite kung gaano kaganda yung bahay nila, kung gaano sila kaginhawa, ganon naman sila kalupit sa mga nagtatrabaho sa kanila, kagaya ng mga DH. Pero yung iba may mga matitino din, pero halos majority ang lahi nila. Kahit nga dito sa pinagtatrabahuhan ko, kami rin pinagmamulupitan din. Ultimo may binibili silang item na di nila makita o kaya wala doon sa loob, magagalit sila bakit daw wala. Ganon sila kalupit. Ibig lang sabihin nun, gusto nila sila lagi yung boss Kabasilenyos. So yun, hanggang dito na lang yung video ko, guys. So hanggang dito na lang. Anyway, nakuha na natin yung pinunta natin. Nandito na, bago na to. So shoutout nga pala sa lahat ng mga teams na kinabibilangan ko, di ko na kayo babanggitin isa-isa, mga members, mga admin. Shoutout sa inyo lahat, at saka sa mga solid supporters natin. Yan, shoutout din kay Bike Tayo, na Bike Tayo ang pangalan ng channel niya. Shoutout din sa iyo, Lods. So shoutout sa lahat. Hanggang dito na lang, bye.